Nako, ang kinakatakutan ng lahat at pinakabangungot nila bukod kay Senator Dante Marcoleta, itong lalabas na bagong testigo. Itong 14 na tao na hindi ako Marines na sasabi nila, bukod sa 18 Marines at may 14 pang Marines na ilalabas, no? Hindi natin alam kung iba doon ay Marines, no? Ito na po yung bangungot nila na yung pinakaayaw nila ay mangyayari ngayon sa buhay nila, no? Dito lalabas lahat, pati mga video siguro, mga ebidensya talaga na magpapatunay, kaya nga maraming bumabaliktad. Kaya nga marami ngayon natataranta, hanggang sa Malacanang sa itaas natataranta, hanggang sa pagsasalita nila, hanggang sa mga plano nila, hanggang sa mga ginagawa nila na obvious naman na talagang pitatakpan nila. Bigyan ko kayo example. Sabi nila may gulo sa Senate, may threat, ha? May banta sa Senado. Wow! Ang alam ko ha, kapag may isang bangko o convenience store na mayroong banta o isang lugar, uma-action minsan ng mayor, tama? Minsan uma-action yung yung mga sa LGU, yung mismong otoridad ng LGU uma-action, humihingi ng proteksyon. Halimbawa, nagkakagulo sa bangko, mayroong threat sa bangko. Hindi lang private guardia ang hihingi, minsan nakakausap na mayor, nakikiusap kami sa iyo, pwede po ba humingi ng puwersa kasi may banta sa buhay dito sa namin, sa lugar namin eh. O sige, papatrol natin ng mga pulisyan. Ina-actionan, di ba? Eto, Senado, may threat. Wala kayong ginagawang aksyon. Basta lang sabihin nyo, may threat sa Senado, tapos. And then what? Walang ginagawa? Wow! Senado ng Pilipinas, papayag kayo, may isang threat o may isang banta sa Senado. At gaano katotoo ito? Gaano ka-alerto ito? Kapag may threat pala sa Senado, may banta sa Senado, ibig sabihin may lulusob, may magtatanim ng kung ano may bakit wala ba kayong gagawin niya aksyon? Pasukin ng Senado, palibutan ng mga dog, alam mo yung mga aso, yung mga mga trained dog na inaamoy kung may nagtanim ba ng masamang kontrabando jack. Tapos may checkpoint, may mga pulis, hindi ba gagawin nyo? Basta sabihin nyo lang sa taong bayan, sa sambayan ng Pilipino, may banta sa Senado. And then, para hindi matuloy ang hearing, ngayon, meron pong hearing na gagawin sila Senator Dante Marcoleta kung saan, dito po sa Double Gem EDSA Garden Events. Nasabi dito ni Mike Defensor, si Mike Defensor ang una nag-post nito. Tuloy ang Blue Ribbon Committee hearing. Tinatawag ng lahat ng ating kababayan na makiisa at suporta sa kaganaping Blue Ribbon Committee hearing sa June 16, bukas to, Martes. Double Gem EDSA Garden Events place, alas 10 ng umaga. Ito nga yung sinasabi na yon. Ito yon. Yan double gym na tinatawag niya. Ito tutulugan na to. Yan, papakita ko sa inyo yung lugar na yan. Ito yung na-search ko. Ito yung tawag na double gym sa EDSA. Okay naman, pero puro salamin, no? Kailangan talaga ng maraming bantay dyan, no? Talagang, yan siya tawag na 50 meters away. Kailangan may bantay dyan, no? Okay. Dito po, sabi po, ni Mike Defensor, pinost na to, nirepost na napakarami to. No? Suportahan natin ang Brave 18, Karagdagan 14. Yari kayo, bangungot nyo. Ito yung dahilan na sinasabi ko sa inyo, ayaw nila ilitaw. Ayaw nila pala mailitaw nila Senator Dante Marcoleta kung ano-anong dahilan ng igagawin niya. Kesyo may lindol, nag-break. Kesyo, balikan mo yung umpisa na lahat dahilan. Keso parliamentary courtesy. Keso bumaba si Pinky. Keso nag-end yung session. Keso nag-adjourn. Keso ang daming dahilan po pagdating sa Blue Ribbon. Keso iimbestigahan na lang yun daw yung lindol mas iimbestigahan ni Erwin yung lindol dun sa Sarangani kesa dito sa flood control na binaha na napakaraming tao. Na? At keso may banta daw sa Senado. Banta. Talaga ba? Ang alam ko, kahit sa bangko o kahit sa mall, nagkaroon ng banta. Yun nga lang may daga eh. Di ba? Alam ba, sa City Hall, kasi may mga sa City Hall, may pest control eh. Oo, alam na ng mga empleyado ng City Hall yan. Kapag yung building, halimbawa, medyo may crack, papababain muna mga empleyado, i-check ng ng disaster of ng ahensya ng disaster. Ngayon, i-check din niya kung may mga pest control, kung may mga dagaba sa opisina nyo, baangat-yatin yung mga computer, mag-cause ng pagsabog sa server, magkaroon ng sunog. Yun lang yun daga lang yun ini-inspect kagad ng opisyal ng City Hall. Di nila pinapabayaan na may banta doon sa isang opisina sa City Hall. Tama? Ngayon, eto Senado may banta, wala kayong ginagawa? Ilang araw na pala may banta eh. Bakit hindi nyo i-check sa loob?
Bakit hindi nyo palibutan ng mga ah, otoridad na para hindi makapasok yung banta? Palagay natin yung 18 Maris, banta, no? Anong gagawin ng 18 Maris? Ano yung makikipagsuntukan sa loob? Ganun ba yon? Ganun ba gagawin nila? Imbento lang nila yung banta para hindi matuloy yung 14 inihahanda ni Senator Rodante Marcoleta. Ayaw nilang matuloy kasi dito talaga sasambulat sa lahat ng sangkatauhan itong 14 Maris na to na hindi ko mawari kung Maris ba o iba dyan o tao ni Saldi ko. Ayaw nila at may mga sorpresang testigo si Senator Dante Marcoleta. Kung talagang ay gusto nyo imbestigahan itong 14 Maris na itong bago, bakit ang OA ng mga dahilan nyo? Totoo, OA ang dahilan. Threat talaga ba? May threat? Presidente ka ng Pilipinas, hindi mo man lang, hindi ka naaalarma sa sarili mo. Oy, may threat, teka, ang Senado ko may threat. Ha? Kahit man lang bukod sa branch, ikaw executive branch ka, yun nasa legislative, hindi ka naman mangingialam kasi threat na yon. Bilang ikaw leader ng bansa, teka muna, yung mayor nga sa lungsod may pakialam siya dun sa isang opisina ng may threat di ba? Talagang inaasikaso niya Mayor yun Ikaw, presidente ka o leader ka ng bansa, papayag ka, may threat ang Senado. At ganun mo lang sasabihin na may threat? Para saan? Ang OA, mababaw. Hindi mo talaga iisipin, talaga ba? May threat? Isa lang ibig sabihin nun. Yung puso nyo, sundin nyo. Talaga may tinatago, ayaw may matuklasan. Sige, bago kayo, sabihin nyo, hindi totoo ang iyaharap na testigo. Dapat hinanap nyo yung bagong testigo man lang. Hindi kayo naghahanap sige, let's say, hindi totoo 18 Maris, hindi totoo 14 Maris, hindi totoo lahat ng mga testigo na inilabas ngayon. Okay, hanapin nyo kung sino may sala. Ay wala, hindi kayo naghahanap Di ba? Wala kayo. Ang Horba naghanap? Ang iba ba naghanap? Yung mga senador to naghanap? Sabihin nila, trabaho tayo, puro trabaho. Hoy, hindi lang puro trabaho sa opisina. Kapag sa isa opisina, nagtatrabaho ka, may natulong sa kisame, nagtatrabaho ka? Halimbawa, natrabaho ka sa opisina mo, nabagyo, natulong sa kisame mo, sasabihin mo, wala akong pakialam dyan trabaho lang ako, bala kayo dyan. Ganun ba yon? Hindi mo lang ba yung tulong na yun, baka mapatakan yung computer mo, sumabog yung computer mo? Di ba? Ganun ba ang ganun nyo? Ito, hindi lang patak ng tubig to. Ano to? Ito yung hinihingi ng taong bayan sa inyo. Di ba? Hindi naman sinabi huwag kayo magtrabaho Ganyan kapaplastic to mga to. Di ba? Ito, dito po itsura po ng double gem. Ayan. Hindi ko alam, double gem yan, yan, yung lugar na yan, pinalibutan na namang may mga ribbon lang kasi may kasal siguro, pero yung surroundings, yan ang double gem na tinatawag, no? At ito na nga, Blue Ribbon Committee, ayan hearing. Yan. Dadalawan nila Senator Marcoleta, Camille, Villar, Legarda, Estrada, Go, Villanueva, De La Rosa. Yan po ang dadalo, no? Ngayon mga kaibigan, hindi natin alam kung matutuloy ito. Kasi ngayon, baka mag-open ng sesyon, sabihin nila, may threat ang Senado. Isipin mo, kung may threat ang Senado, hanggang kailan? Pag binuksan nyo ang Senado ngayon, ibig sabihin, alam nyo kung hanggang kailan yung threat. Ibig sabihin, gawa-gawa nyo lang yan. Kasi pag sinabing threat, hindi mo alam kung hanggang kailan. Tama? Tama. Hindi mo alam. Wala kang specific date na kung kailan hanggang kailan may threat ang Senado o may banta. Kapag nagbukas ka ngayon, ibig sabihin, alam mo kung kailan matatapos ang banta sa Senado. Ibig sabihin, ikaw ang finished product ng sinasabi mong Senado. Kayo na tuta 12. Tama ho? Eto, iba na tono. Tamo. Joel, sundin mo ang konsensya mo. Sabi ng tatay, leader ng isang relihiyon. Respeto ko sa mga relihiyon kayo, respeto ko sa inyo. Hindi ko kayo pinapakalaman sa relihiyon, respeto ko sa inyo. Pero, yung sinabi niya, papansinin ko, kung ano ang perfect will ng Diyos, yun ang sundin mo. Huwag yung mga politikong kaibigan mo. Isipin mo, sa mo nakuha yan, sa mo nabasa sa Biblia yan. Kung ano will ng Diyos, sundin mo. Isa lang nabasa ko sa Biblia, ang will ng Diyos Yung katotohanan Ano ba ang katotohanan sa sitwasyong ito? Yung bang kaibigan ni Joel? Hindi. Yung bang Tota 12? Hindi. Sila Cayetano Black ba? Hindi. Ang katotohanan dito, yung harap-harapan na 1 trilyon na nawala na dapat imbestigahan. Tanong, tama ba imbestigahan ang flood control issue? Tama, mali? Sagot. Siyempre, wala kang ibang sagot kundi tama. Di yun tama, hindi yun ang katotohanan, di yun na rin ang will ng Panginoon Diyos, di doon ka. Pero kapag ayaw mo imbestigahan ang tama,
isa lang ibig sabihin, hindi will ng Panginoon Diyos yun. Wala akong nabasa sa Biblia na will ng Diyos na hiwala sa katotohanan. Di ba? Ewan ko pa, leader ho kayo ng religion. Pero ba't di nyo na alam yan? Ako, vlogger lang ho ako, pero alam ko ho yun. Pero pasensya na ho kayo, ginagalang ko po ang religion nyo, hindi ko po kayo na doon lang po sa sinabi nyo. No? Okay, tuloy na tayo dito. Grabe yun, no? Diyan po tayo ka-energetic lagi. No? Kasi syempre, gano'n talaga pag medyo kulang sa tulog at medyo naman sobra sa tulog sa tanghali, gano'n, nagiging energetic din kahit paano. Ito yung ginagawa ko sa ang dami lagi, para masalamat sa inyo, lagi tayong maraming bago. Bago lagi dito. Sa atin lang, gusto natin, kaya tayo energetic, hindi ako galit, hindi ako nagbabanta, hindi ako ito ay para matandaan nyo lang lahat ng sinasabi ko. Niraratrat ko sa umpisa para sabi niya pag bagong taon mas maganda yung sinturon ni Judas kaysa yung isang paputok-putok lang kasi yung sinturon ni Judas, lahat ng tao napapalingon di ba? Kaysa yung isang pasabog lang, hindi tinakatamad yun Pero pag may narinig kayong tatatatatat, ganun po ang ating tirada ngayon para matanim sa inyong isipan. Okay, dako na tayo dito. Dito kay Mike Defensor at pasabog niya. Ito sabihin ko sa inyo huwag papalin lang. Ang Blue Ribbon kaya ginanap doon sa Blue Gem ng EDSA ata yun, kasi nilockdown o sinara ang Senado. Alam nga naman pagpilitan nila si Senator Marcoleta nakapadlock ata yung Senado. Alam nga naman pagpilitan nila doon. Mas maganda na yon sila nag-imbento ng threat kuno, di lumipat ng ibang venue. Alam nga naman hindi lumipat ng venue. Di ba? Tanong, nasa batas ba ang paglipat ng venue o pagsasagawa ng hearing sa ibang lugar nila Senator Dante Marcoleta? Ito sagot, nasa batas ba ang papapadlock ng ginawa nyo sa Senado? Nasa batas ba ang pag-iimbento nyo, paglilihis dyan sa loob ng Senado ng mga flood control issue? Yan ang sagutin nyo. Kung ano sagot nyo, yan din sagot namin nila Senator Dante Marcoleta kung bakit gagawin ang Blue Ribbon hearing dyan sa EDSA. Pakinggan po natin dito po kay Mike Defensor. Itong pagpapadeliver ni Senator Erwin ng babae. Di umano. Pero sinasabi niya wala naman daw kayong ebidensya. So ang tanong ko, ito bang bagong 14 Marines maglalabas ito yung iyaharap sa EDSA sa bago ang lupit nito. Ang ebidensya patungkol dito sa mga Tulfo or maybe yung lumang 18 Marines. Sundan ko na yung tanong dyan, Akong Mike. Baka pwedeng ma-interview yung mga babae. Hindi, para malaman lang natin. Ayun naman. Para malaman Alam natin. mo, Di ba? Ayun. Coach Oli and Barat, nung kinikwento kasi nila yan, again, pag bibigyan ko yung 18 Marines sila magsabi ng detalye, sinabi nila yun. In fact, hindi lang senador may binanggit pa silang cabinet member. Sino po yung cabinet member na yon? Ayoko magsalita, baka hindi kasama doon sa sasabihin nila Kasi nung, Tama yan. Actually, to be fair to the Marines, wala naman yun sa affidavit nila. Nung nagsalita sila, although under oath under oath, nagsalita sila sa Blue Ribbon Committee hearing, nabanggit nila yun. Nabanggit ni Atty. Levi Baligod. And ang sabi nga nila, yun nga daw, may ganong eksena. Ano ba dudugtungan pa yan? May mga binanggit pa nga sila sa mismong kongreso pa, nagulat ako Sabi ko, sa kongreso? Sa house? Daw. Linawin po natin, Kong. Sa house, nagdadala ng babae? Yun ang sabi balat Ayoko, again pababayaan ko sila magsalita. Pero kita ko nagulat ka. Ako din, ganyan ang reaksyon ko. Ano to, Kosa? Kosa, Mike? Kosa. Ito ba package ba itong hinihingi? Kasi hindi naman siguro dadala sa mismong house ng babae. Hindi naman siguro. Walang gano'n. Siguro, may taga-house lang na dadala ng babae. May gano'n. di ba merong diniliver na maleta? So, tapos ang understanding ng tao, may dinideliver ding babae. Ano ba to? Request na, sige, kailangan maleta at saka babae. O and/or. Parang ang nangyari yata dito is ibang sitwasyon. Kasi parang magkakausap sila and may ganon na doon daw sa hotel sa may Maidas. Tapos sumingit naman yung isa, sabi niya, pati nga dito, pati nga sir sa kongreso,
So, yung reaction ni Banat Bay, ganun din ako, ha? O sir, ganun. So, parang, hindi yun kasama kasi sa affidavit pero Pero siguro pagka, kung Mike, ang tanong dito, bakit nanggagaling kay Zaldico? Di ba, parang gano'n ang, kasi ang nag-deliver yung mga Marines. So bakit nanggagaling kay Zaldico yung mga yon? For what reason? Kasi alam natin yung maleta may dahilan. Di ba, may kapat... Si Saldico, isang veteranong congressman. Hindi naman veterano, I mean negosyante na congressman. Maraming impluwensya, maraming dikit na matataas, lalo na si Bonget at si Martin. At chairman ng appropriation. Napaka-imposible sabihin mo si Saldico ay inosente sa lahat ng mga bagay-bagay na to. Di ba? Yan ang dahilan kung bakit si Saldi napakaraming alam. Bakit magbibigay, di umano allegedly itong mga Marines ng babae doon sa mga congressman at doon sa sa House? Anong dahilan? wala namang nabanggit na dahilan at hindi ko rin alam kung alam nila yung kung meron mang dahilan talaga. Pero ang dating sa akin is parang siguro pag nagiinuman sila, nagkwekwentuhan o kung ano man, may ganong eksena. Again, wala yan sa affidavit pero pwede nilang tanungin yung 18 Marines tungkol dyan at magkikwento sila. Kung titingnan nyo po yung affidavit, marami kasi doon na parang general siya Kaya nga, nung tinanong na... Kasi ganito kasimple yan Kung ikaw matagal na naglilingkod kay Saldico, matagal na ang 3 years. Uy, matagal na ang 3 years. Kung araw-araw mong ginagawa yung iisang bagay na paulit-ulit at sa loob ng 3 taon, napakaraming kwento ang masasabi mo. At hindi ka kasya dun sa isang papel na affidavit, lahat ng kwento mo na nakita mo. Kaya hindi mo pwedeng asahan yung affidavit lang Kung ano nasa affidavit sabi, isulat mo lahat. Talaga ba? Kung isusulat mo lahat ng affidavit, di magkakasya yan. Sabi niya sa Biblia sabi niya na sa Biblia, di ba? Sa Panginoong Jesucristo, kung isusulat mo sa aklat lahat ng aking ginawa, hindi kasya dito sa sanlibutan ito. Mapupuno ang sanlibutan sa lahat na nagawa ng Panginoong Jesucristo. Ganun karami. Ngayon, yung isasabihin mo, lahat isulat. Ikaw maman din Halimbawa, nasa katayuan ka ng 18 Marines, isusulat mo lahat na nakita mo, kulang ang 100 papel. Totoo lang. Kulang. Ano, babasahin mo, i-oath mo, babasahin mo lahat yun. Baka 100 pirasong papel na puro affidavit. Buong oras, isang oras matapos sa kababasa ng ano. Kaya nga dito hindi na kasya affidavit Kaya nga history to sa nangyari ngayon Na kung saan orchestrated lahat ng pangyayari. 'Di ba? Kung saan kampi-kampihan ng lahat magkakasabot may mastermind 'Di ba? Maling-mali yung sinabi ni Pinky na walang mastermind. Maling-mali lahat talaga Hindi nag-iimbestiga. Salungat sa lahat ng papahayag niya. Nagpapaniwala kayo kay Pinky? Huwag kayo magpapaniwala doon. Yan ang utak dyan sa Senado ng pagkatakip. Tandaan nyo. Tinanong niyo ako tungkol dun sa ano ba tong mga kwento sa senador, iba-iba yung sirkumstansya. Pati yung pag-deliver ng pera, iba-iba yung sirkumstansya. Pati itong sa babae na nabanggit bigla noon sa committee hearing, iba-iba rin yung sirkumstansya. Iba yung Maidas iba yung sa Congress. At madinilig niyo yung mga Marines kung tatanungin sila, hindi sila magsisinungaling, kaya nila magsalita tungkol dito. Ay, harap-harapan to, Kong Mike. Kaya nilang sabihin to sa harapan ni Senator Erwin Tulfo. Ay, hindi na. Walang kakaba-kaba itong mga to. I mean, kung tatanungin sila, hindi siguro sila mag-volunteer. Pero pag sila natanong, walang katakot-takot to kahit na dun sa mga binanggit na mga congressmen, mga senador. Wala Kasi pagka may narinig na akong issue o pagka may nagtanong tayong kaibigan na congressman at senador, tatanungin ko sa kanila, normal ang pagkikwento Normal yung mga binabanggit nila mga salaysay tungkol sa mga... Normal talaga. Sila nagsasabi naglalabo. Sila lang nagsasabi naglalabo. Huwag niyong labuin ng malinaw. Handaan niyo yan. Di ba? Napakahirap o hindi mahirap. Napaka-imposibleng gumawa ng kwento, napakarami niyo. Tatandaan niyo yan. At ang magtatanong, hindi naman related doon. Napakahirap. Kung tanungin ka na hindi mo alam. Example, bigyan kita example. Halimbawa, sinabi mo IT ka. IT expert ka. Siyempre, dapat alam mo yung mga program sa computer. Dapat may alam ka dun sa mga hardware, dun sa computer.
Kapayag ka ba? Iyaharap ka sa isang interview, tatanungin ka sa computer ng mga parts, ng mga simple parts, pero wala ka talagang alam, nagpapanggap ka lang. Napakahirap nun. Mauutal ka, hindi mo alam kung ano sagot doon. Kasi nag-iimbento ka lang na may alam ka eh. Yung pala, hindi ka pala, wala ka palang alam. Tama? Ibig sabihin, kapag tinanong ka at talaga marunong ka, sinagot ka, willing ka magpatanong, ibig sabihin, alam mo lahat ng parts ng computer kasi talaga IT expert ka. Marami kang experience doon sa bagay na yun. Ganun din ang 18 Marines. Lahat alam nila, kaya ang tanong, hindi sila natatakot kahit anong itanong sa kanila. Kasi alam nila, masasagot nila. Tandaan yan. Kaya nga sabi ko sa hindi mahirap, imposible na sila ay nag-imbento lang. Tatandaan yan. Wala akong ganong kilala nag-imbento na marami sila. Tandaan mo yan. Ibig sabihin, kumbaga sa isang opisina, magkakasama sila sa isang opisina. Ang hirap magpanggap na, oy, kunwari, magkakasama tayo. Kunwari, dati tayo magkaka-office mate, ha? Ang hirap nun. Pag tinanong ka, sino happy nyo? Patay, magtitinginan kayo. Diba? Ibig sabihin talaga, random yung question. Kahit anong review ng 18 Marines. Ito review, ay palagay natin, no? Nagre-review ang 18 Marines para sa script. Eh kung tanungin sila ng isang senador, dyan ba sa mga pinklawan, makukorner sila. Pero hindi makukorner kasi totoo ang sinasabi nila at totoo nangyari at nakita nila. Sitwasyon na nakita nila. For example, sabi nung nila, yung isang congressman, no? So tinanong ko, ano ba tong congressman na to? Paano nyo nakita? Eh kasi sir, ganito na nangyari. Nagmi-meeting, ganito kausap, dumating, may tala kami, nakita namin, dala na rin, lumabas. Kasi ang nangyari dito, mga kosa, pagka si Martin Romualdez pala may meeting sa Kongreso at saka doon sa town homes, sila ang nagdadala ng pera at nakaantabay sila. Pag sinabi ni Martin Romualdez sa kanila, magdala kayo ng 20 envelope, sila yung magpapasok. Naghihintay pa rin sila sa labas. Kaya ito nga yung mga magandang ikwento nila eh. O tapos pagkatapos yung venting yun, tatawagin na naman sila. O dala nyo pa ako ng ganito. So, maging sa Kongreso, maging sa townhomes, hindi tao ni Speaker Martin ang nakalalay, kundi tao ni Saldico. Pero kung mabalik tayo dun sa dun sa premise nung hearing ng Blue Ribbon ni Kong Marcoleta. Kasi karamihan ng mga nagsasalita or madalas na nagsasalita si Attorney Levy Baligot. O bakit hindi, kasi ito ang isang tanong nila bakit si Attorney Levy Baligot ang nagsasalita for the Marines? Kung talagang meron silang personal knowledge, bakit hindi sila yung direktang sumasagot dun sa mga tanong ng mga nasa Blue Ribbon Committee? O, yan yung magandang tanong, ha? Sasabihin nyo naman, nagkamali Balateros. Yan yung wala bias talaga ang Balateros. Tinatanong nila yung mga posibleng hinala ng taong bayan na kung bakit nga ba si Balikod, siya ang nagtatanong, siya ang nagpapaliwanag. Yan kaya nga Vox Populi, yung programa na yan eh. Yep. Actually, Boss Dada, wala namang problema na sila yung magsalita. And nakita mo naman kuminsan nga, di ba, sabay-sabay pa sila nagtataasan ng kamay para makapagsalita. Siguro, again, si Attorney Levy din, very conscious before the committee hearing, sabi niya sa akin, bayaan ko sila magsalita kung ano yung magkikwento. Pero siguro kuminsan pag nagtatanong, na didirect sa kanya yung question. Pero wala ang problema yan. Siguro, Boss Dada, isa yan sa mga bagay na babanggitin ko rin sa kanila. Tama. Na pagka may tinanong sa inyo, at alam ninyo, magsalita na kayo kaagad. Oo, kaya sila nagsasalita kagad kasi alam nila. Kaya, pangit sabihin mo, buti pa si Marcoleta, alam ang affidavit ng 18 Marines, kabisado daw. Ako nga, vlogger lang, nasa bahay, kabisado ko na yung mga sinasabi nila eh. Yung pa kaya yung abogado si Baligot sa si Senator Marcoleta. O pero di bale, humanda sila kay Senator Marcoleta. Bukas, sa EDSA yata gagawin, sa Blue Ribbon Committee, talagang paluluhurin ni Marcoleta ang lahat ng mga sangkot dito. Kayo matatakot, huwag kayo mahiya. Kasi alam mo naman yung mga sundalo di ba kung minsan, pag hindi sila yung dinirekta, wala silang sasabihin o pagka binanggit, ikaw magsalita ka, yan. Makapagsalita sila kagad. Pero isa yan sa mga bagay, Boss Dada, na babangkitin ko rin para talagang mailinaw na
yung kwento na to, lahat ay galing sa kanila. In fact, nung nag-uusap na kami before the Blue Ribbon, sinabi ko pa, anong reaction nyo? Sinasabi scripted daw. Sabi pa nga nung isang sundalo, hindi ko na sir binabase ang affidavit, hindi ko na tinitingnan eh. Basta kung ano yung tanong sa akin, yun din naman ang nasa affidavit, yun ang sinasagot ko. Kung Mike, linawin lang natin kasi yung sinasabi, Gusto nyo ganito alam nyo, matalino naman kayo mga senador, di ba? I-cross-exam nyo. Pag sinabing cross-exam, hindi lang doon nakasulat, doon sa affidavit niya. Hindi kasi marunong itong mag-cross-exam eh. Wala kasi experience sa mga debate itong mga to eh. Itong mga senador na to, sila Kiko Matching, walang alam sa debate to eh. Pag sinabing cross-exam, palalalimin mo yung nasa affidavit niya. Tatanong mo sa kanya. Iko-cross mo siya, titignan mo kung tama ba yung nakalagay sa affidavit, kung tutugma sa sasabihin niya. Ganun. Yeah. Ganun dapat. bintang dito sa mga Marines na to, hindi daw sila sumipot doon sa pagdinig nitong BBM senators. Totoo ba yun? Ano ba talaga yung nangyari nung araw na yon at bakit hindi dumating yung mga Marines? Alam mo, Manat Bay, maagang ako din na dapat kasama nila doon sa Senado. Hindi ako imbitado, pero minabuti ko na sumama sa kanila dahil ang balita namin, aarestuhin sila. Hindi siguro alam din ng mga miyembro nila Senator Erwin Tulfo na darating yung 18 Marines. Nung umagang yun, tumawag si Attorney Baligod. Sabi niya, papunta na kami doon at papasok kami sa loob. Sabi ko, okay, pasok kayo sa loob. Ako naman, sabi ko, doon ako sa labas at kung sakasakali kailangan ako sa loob, nandun lang naman ako, patawag niyo ako. So, tinawagan ko si Senator Robin Padilla, nag-coordinate ako sa kanya mga staff, na kung pwede, Senador, ikaw ay miyembro ng Blue Ribbon Committee, may ibibigay sa yung sulat. Sila Attorney Levy Baligod, kasama niya yung 18 Marines. Kung maaari sana, harapin ka muna nila at meron silang ipapasabi sa iyo. Ang mensahe nila, basically, kinikilala nila ang komite ni Senator Pia Cayetano at ni Senator Dante Marcoleta, ngunit hindi sila natatakot humarap sa patawag ni Senator Erwin Tulfo. Magamat gano'n, nagbibigay respeto sila na nagpapasintabi. Katulad nito, si Senator Robin Padilla, member ng Blue Ribbon Committee, para magpaalam. Nung nangyari yun, pumasok sila sa loob, magmula dun sa gate, sa unahang gate, hanggang doon sa lobby. Inabot sila ng 1 hour 30 minutes. Ang pinipilit ng mga tao, mag-register kayo sa QR code. Alam naman po ng staff ng Senado na pagka ikaw ay invited witness o resource person, nandun na ang pangalan mo sa mismong terminal nila, hindi mo na kailangan mag-register. Ang mga nagre-register ay yung mga guest o yung mga bisita ng bawat opisina. So 1 hour and 30 minutes, nandoon sila. Ako naman, hindi ko alam na nasa lobby, nandun ako sa labas. Pagdating po nila doon sa taas, nagkaroon silang press conference at narinig nyo naman yun, napakinggan nyo sila. Noong matatapos na ho sila, in fact, meron pa nga kami balita, pumunta doon yung staff ni Senator Erwin Tulfo at sinabing hindi nila kailangan bumaba. No, may mga nagsabi daw pong ganun. Pero tignan mo. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Hindi paniniwalaan yan. Meron ba naman di mo paniniwalaan nandoon na sa loob ng Senado? Tatawagin mo na lang. Kung talagang gusto ni Erwin na imbestigahan to, tatawagin niya mga yan. O kaya, kasabihin niya, isusumpina ko kayo. Kaso hindi niya gagawin Bakit? Consultative meeting lang yung ginawa nila Di ba? Kung talaga matalino kayo, yung 18 Marines na yan, tatawagin nyo, nandyan kayo sa baba, tumaali kayo, pumunta kayo dito. Total, nandito ka sa loob ng Senado Hindi nyo ginanon yan. Bagkos, sinabi nyo, ayaw dumalo ng 18 Marines. dapat ganun, Ang daming dahilan. ayaw ko nang pakinggan yun. Baka naman, hindi ko alam kung totoo yung kwento na yun. Pero, alam nung staff nila ng Blue Ribbon Committee at ni Senator Erwin Tulfo na nandun sila. Bigla po nung bababa na sila, sinuspend ang hearing. So kung Mike, sa madaling salita, nag-imbita sila pero ayaw talaga nilang pumunta itong 18 Marines. Ayaw nilang punta 18 Marines. Oo. Ayaw talaga. Akala kasi nila hindi pupunta 18 Marines. Bluff lang nila yon. Pumunta. Yung bigla nagkaroon ng QR code. Ang daming pahirap. Ayaw papasukin pa do ata. Pinapasok lang kasi sabi ni Senator Robin, bisita ko yan, papasukin niyo yan. Kitam? Alam niyo kwento
huwag kayong liliban sa mga balita kasi. Huwag kayong liliban. Kasi pag lumibang kayo sa balita, hindi nyo masusundan kung ano yung nangyayari. Oh, parang pelikula lang yan eh. Pag lumibang ka ng isang oras, nanood ka ulit, hindi mo alam kung ano nangyari. Ngayon, nung nandun ako sa labas, sabi ko, ba't ang tagal ito mga to? Tapos na yung hearing. Pumasok na po ako sa loob. Ayun, kailangan ko talaga mag-register sa website nila. Nung dumating po ako, nasa lubong ko si Senator Robin Padilla. Ang sabi ni Senator Robin Padilla, nag-uusap si Attorney Levy Baligod at si Senator Soto. Sabi ko, sige, sabi ko, sabi niya, doon ka na muna sa office ko. Sabi niya, kung gusto mo. Sabi ko, gusto kong puntahan yung 18 Marines. Sabi niya, hindi, nasa opisina ko. Doon ko sila nakita at napuntahan. At yun nga, sabi ko, ano nangyari? Sabi sa akin nung isang sundalo, sir, pababa na ho kami, bigla akong sinuspend. So, kung Mike, totoo yung balita kasi yan po ang lumalabas sa social media. Nung pababa na daw sila, may nagbalita raw dito sa Bulaga Ribbon na i-cancel na kasi pababa na itong 18 Marines. Correct. Kasi di ba kung ako yun, at ako galit ako dahil binanggit niyo yung pangalan ko, nandun Senator Soto. At syempre, sinasabi lang kami ang lehitimong Blue Ribbon Committee. At well, at least yun yung assertion nila. Ang gagawin ko, teka lang, hintayin yan. O kundi, papatawag ko talaga. Meron silang poder, meron silang power Na pare to call on the witnesses to come Tama. down. Lalo nandun sa loob ng Senado na ang mismong 18 Marines. Pwede na yun eh. Pwede nyo na ipatawag yun. O kaya sabihin nyo, susumpilan namin kayo. O ipapaano namin kayo, papaaresto namin kayo. Pag ayaw nyo talaga. Ba't din nila ginawa? Kasi takot sila talagang iharap ito. Lalo sila madidiin. At si Erwin madidiin lalo. Di ba? Alam nila kasi may kontrolado ni Baligod ang sitwasyon. Bakit? Pag yan humarap na sa mga talagang nasasakdal, ilalabas niya ng totoong ebidensya. Hindi pa niya nilalabas ang ebidensya. Yung ipinakita niya doon kala Senator Marcoleta, 15% pa lang yun. Bukas abangan nyo, ilalabas na ang kalahati. Kahit na nga po sa labas ng Senado, nagtatago. Pwede mong orderan ng contempt ang isang witness, pa-aresto mo sa Sergeant at Arms. Eto, nandyan na. Nagsasalita, nabababa kami. Bakit hindi po nila hinintay? Nandun sila eh. Ang tagal. Ngayon, kung ang sinasabi nila ay hindi umattend, kaya tingnan nyo, tumigil na sila sa salitang yun eh. Na sinasabi nila, hindi umattend, hindi nagpunta, hindi yung totoo yun. Nandoon ang 18 Marines, kahit pinahirapan papasukin sa loob ng Senado. Pagkatapos, nitong araw na to, napupunta ulit ang 18 Marines kasama ang 14 na mga sundalo, sabi naman nila may threat. Isasara nila ang Senado at skeletal force lang, walang pwedeng hearing at walang pwedeng bisita. Diba Sir Mike, ang patawag sa Senado pwede naman silang halimbawa, unang patawag hindi nga talaga sumipot. Sa pangalawa, pwedeng mag-warning. Sa pangatlo, contempt na yun, di ba? Ganun ang rules na Contempt pala, hindi pala subpina, contempt pala. Sorry. Blue Ribbon hearing na yan nila ng Senado, di ba? Actually, panakot ni Jay. Panakot ni Risa Ontiveros. Yun yung sinabi sa isang interview niya Oo. na sa susunod, pwede na silang ipa-aresto. Oh, style mo. Style mo. Bakit? Lagi sila matapang sa pangalawa, no? Nung dyan ang 18 Marines, di mo ginawa. Tapos yung nag-hearing si Senator Marcoleta ang Blue Ribbon, hindi mo binitbit, Erwin. Bibit-bitin daw, kukwelyuhan daw. Bakit laging pangalawa kayo? Ano yan? Kung talagang katotohanan kayo, nangingibabaw sa inyong katotohanan, umpisa pa lang, a-action na kayo. Hindi sila nagpunta. Hindi kasi ang pangit kasi sa nangyaring to, kung ano-ano na agad pinagsasabi ng mga senator about sa 18 Marines, kesyo wala daw ebidensya, wala daw ganito, hindi pa nga nila nakakaharap Hindi pa nagsimula yung investigasyon kung ano-ano na yung pinagsasabi nila sa 18 Marines. So, kaya ko tinatanong kay Sir Mike kung sa susunod na hearing, kung pwede pa ba ulit ipatawag. Actually, paring Jay, talagang nandun sila. Yung sinasabing hindi attend, palagay ko, tingnan nila yung timeline. Alam naman ng mga senador yun na nandun sila. Nag-register sila.
Kung nakita niyo yung video, kailangan pa bumaba ni Robin Padilla para sunduin sila dahil ayaw silang papasukin. Tama. Di ba malinaw yun, yung bumaba? Sabi Tama yon. Kung ikaw may patawag sa 18 Marines, naka-coordinate na yan doon sa baba. O papasukin yung 18 Marines ha, naka-special ano na yan. Special, parang special visit ba yon? Special panauhin, ganyan. Kaso hindi, pinahirapan sila eh. Niloloko nyo ba sambayan ng Pilipino, Erwin? Niloloko nyo? Ikaw, Lacson, niloloko nyo ba? Tanong ko lang. ni Robin, anong problema? Ba't di nyo sila pinapapasok? Ang tagal pa nun. 1 hour, 30 minutes po silang nasa labas para sa isang imbitado at witness ng Senado. Biri mo, sa birthday niya, pag inimbitahan ka, payag ka, doon ka sa labas, sa oras ka, at ang dami pang QR code. Paano kung walang QR? Hindi ka mapapasukin kahit imbitado ka. Ibig sabihin, inimbitahan ka pero ayaw sa'yo. Tagal nila naghintay. Kaya yung sinasabi ni Senator Risa Ontiveros, kasi sinungalingan po yun. Nandoon ang 18 Marines, handa silang humarap. Kaya po yung sinasabing ipapakontempt sila, nako, hindi nyo kailangan ipakontempt. Talagang pupunta sila. Okay, number 1, invitation. Umattend na kagad ang 18 Marines. Pero usually, invitation, warning, at pwede na lang i-contempt. Pero kung gusto po nila, pwede naman lang i-shortcut kagad yun. Magkaroon kagad sila ng contempt at ipa-aresto. Pero hindi maganda. Kasi ang katotohanan, nandun ang mga sundalo at hindi po sila natatakot. Ay gusto nila bukas magpatawag sila kahit Zoom eh. Haharapin sila ng 18 Marines eh, walang problema. Sabi pa ni Erwin Tulfo, kung Mike, sabi niya, hindi daw dapat pinag-aantay ang komite ng mga resource person. O dapat daw, kung talagang seryoso sila, Oo, talaga ba? Hindi pinaghihintay ang komite? Eh bakit si Pinky? 9 na buwan pumayag ka. Hindi patawag ang 18 Marines. Sabi kasi, walang kredibilidad. Tapos ngayon, nagkukumahog kayong patawag yan. Unwari lang yan. Wag na kami. Kayo naman. 9 months mo hindi pinatawag. Ayaw nyo talagang patawag. Ngayon sasabihin nyo, papatawag nyo. Pag hindi dumalo, sabihin nyo, hindi dumalo. Pag adudulo sa loob ng Senado, kayo na. Huwag nyo kalukuhin. Kayo naman, oh. diretso na sila, hindi na sila nag-press con. Kasi parang lumalabas nagpapa-VIP pa daw sila. Tama naman si Senador Erwin Tulfo doon sa sinasabing hindi pinaghihintay yung komite. Pero siguro ang kailangan pagalitan ni Senator Erwin Tulfo ay yung kanilang mga OSAA, yung kanilang mga kasundaluhan na nandun at yung secretariat nila dahil naghintay ng 1 hour 30 minutes ang mga taong ito para makaakyat. Ayan, sa video nakikita po natin, ayos silang papasukin dyan. Tama. Bababa pa dyan si Senator Robin Padilla. Meron po bang guest ang Senado na ganyan na pinaghihintay? Never happened. Walang ganyang sitwasyon. Walang ganyan. Ngayon lang. Ngayon lang ako nakakita ng ganyan. Wag kami. Ngayon, Kami kasi dito, hindi kami nangaasar. Katulad ng iba. Nangaasar lang, iniiba pangalan, tapos mga asar lang. Dito hindi. Katotohanan dito. Opinion dito, komentaryo dito, punong-puno ng kaalaman dito. pangalawa, minabuti ng mga sundalo na magbigay muna ng abiso doon sa Blue Ribbon Committee. Dahil ang pananaw po nila, ito po, dalawang komite nagpatawag, kailangan nila magbigay kahit papano ng paalam para hindi naman sumama ang loob nung unang nagpatawag ng Senate Blue Ribbon Committee. Sabi naman nila, di ba, si Senate President pa rin ay si Alan Cayetano. At sabi ni Alan Cayetano, doon sa kanyang liham, ang totoong Blue Ribbon Committee ay ang Blue Ribbon Committee ni Senator Pia Cayetano Tama. at ni Congressman Senador Dante Marcoleta. Okay, maraming salamat. Ang ganito lang po, napakinggan nyo po ang isang komentaryong punong-puno ng karunungan at kaalaman. Isang talakayan na napakamakabuluhan at marami kayong matututunan. No? At dito lang po yan. At talagang nakita natin yung pinagkaiba ng dalawa, ng Tuta 12 at ng Cayetano Black. Talagang dito para sa katotohanan, sila para pagtakpan. Yun ang katotohanan, hindi namin sinasabi yan. Sitwasyon ang nagkukwento niyan at naghahayag sa inyo. Maraming salamat, ingat lagi kayo, paalam po sa inyong lahat.